Ang aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Zion ang kaligtasan ng Israel. Labis nang magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay naririto sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami sa araw na ito at kami ay iyong ginising upang magpatuloy sa aming mga gawain sa iyong bahay panambahan at makinig sa mensahe ng banal mong salita mula sa iyong sinugo sa araw na ito. Buksan mo po ang aming puso't isipan, pumagitna at gabayan nawa mo po kami sa buong pananambahan. Lukuban nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang mag-alab ang aming puso sa pagbabahagi ng iyong mensahe sa aming narinig. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Sa punto pong ito ay binubuksan natin ang pagkakataon para sa lahat upang magbahagi ng kanilang patotoo at pasasalamat kung paano kumilos ang Diyos sa inyong buhay nitong mga nakarang araw. Ang sino mang nais magbahagi ng kanilang pasasalamat ay inaanyayahang lumapit sa harap at magpahayag ng kadakilaan ng Panginoon. Hello po, magandang umaga po. Parang tagal ko na hindi nakatayo dito pero hindi naman po ibig sabihin nun na hindi kami bine-bless ni Lord, nagkasama-sama lang ganun. Bali po, gusto ko lang ipagpasalamat kay Lord na patuloy yung mga blessing nila sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kamakailan lang, binalita ng anak ko na inilabas na ng government ng Malta na binigyan na siya ng blue card pala pag Euro. So, and another thing is, pinapirma siya ng another 2 years contract sa trabaho niya sa KFC. At plano niyang umuwi ngayong November and we are still praying for that. And another thing is, dun sa aking bunso, na kailan lang, hindi ko alam na siya pala isang Christian content creator ng TikTok. At nung mag-upload ako ng TikTok, actually yung kasama ko nagkwento sa akin, "Oy, ang dami followers ng anak mo." Sabi ko talaga, nag-upload ako. Nakita ko. Sabi ko, oo nga. Tapos parang na-amaze ako, yung puso ko na, alam natin sa mundo ng social media, kapag content creator ka ng Christian, hindi siya masyadong in sa mga tao. Mas gusto nila yung lifestyle, travel, mga vlogger ng food, ganun-ganun. Pero wala isang taon, nakita ko, ang dami niya talagang followers. Hindi naman million, nasa 15K lang yata. And then, nung nagbabasa ako ng mga comment, ako bilang isang inay tuwan-tuwa kasi nakita ko na yung mga comment nila na may nagsasabing, "Uy, pag nadaan yung content mo, na-inspired ako." Tapos, lalo na ngayon, meron akong anxiety, ganun-ganun. Sabi ko, ganun na pala yung impact ng anak ko sa social media. So, I'm so happy kasi siya yung nagiging daluyan siya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media and may isa siyang content na nakaluhod siya and then sabi niya, "When your sumbong turn to worship," na in-upload ng isa ring content creator sa FB naman na siya ay may, para kilala siya kasi ang dami niyang followers si Jeff Wright yata yun. Kwento pa nga, hindi nga yung nagsabi sa akin. Sabi ko, okay lang yan, about Christian naman yan, so maaaring makabasa, ganun. Umaabot siya ng 80,000 like, love, heart, ganun. Sabi ko, ganun na ba impact nito? At in the same time, hindi ko alam, kumikita din pala siya doon. Kapag may nag-affiliate sa kanya, kamakailan lang may nagpadala sa kanya ng Bible, ang gaganda ng Bible. Parang free niya yun, sabi niya, pamimigay din daw niya, ganun. At the same time, may konting kita, ganun. At kamakailan din, sobrang nakaka-bless kasi sabi niya nga, pag inuna ang Panginoon Diyos, lahat ng blessing ibibigay sa'yo. Kamakailan lang kinuha din siya ng munisipyo natin, ng sanggunian ng Imos bilang isang host ng isang SK seminar. Tinanong pa siya, "How much your TF?" Nagsabi niya kahit wala, pero binigyan pa rin siya. And then, isa din po siya sa ng Touch Campus, kung nakita niyo sa Imos, na nire-reach nila lahat ng campus, mga senior high school, ganon, para ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi ko,
parang gusto mo na rin yatang magpastora eh. Pero okay lang kung yun kasi ano eh, ganun talaga. Basta ang payo ng kanyang tito, tapusin mo yung pag-aaral mo. Siya naman ay nasa third year, BS Psychology, which is sobrang na ako na ako ay sobrang na-overwhelmed sa ng Panginoon dahil lumaki ang mga anak ko na maayos. And then, I'm solo parent, but by the grace of God, naramdaman ko namang ako ay sumakses. Konti na lang, matatapos na siya. So, ganun talaga na gaya na sabi ng anak ko, unahin mo ang Panginoon at ang lahat ay idudugtong sa iyong buhay. At yun po ngayon ay naramdaman ko. Dumaan din po kami sa mga pagsubok pero ngayon ramdam ko na yung hindi naman mga sinabing nakaka-LL, at least hindi na before na araw-araw hahanapin mo kung ano yung at ang sobrang pasalamat ko sa Diyos kahit mag-isa lang ako napagtapos ko aking mga anak. At sila ay nasa maayos. Lalo na po doon sa aking bunso, na actually ngayon, tuition na lang binibigay ko. Siya na yung nag-aano sa sarili niya, mga gusto niya, mga baon niya, mga ano. Kaya alam talaga kung yun yung ng Panginoon sa kanya na maglingkod ng buong puso sa Panginoon, wala naman pong problema. Actually, kwento nga doon magkaiba man ho kami ng church, pero ang mahalaga nga, sabi niya, sabi niya nga, nakabalik ako sa Panginoon kasi ang tagal mula ng pandemic, talagang hanggang nakarating ako dito. Yun. Ang sabi niya, okay lang basta mahalaga, nakabalik ka kay Lord. At saka hindi naman siguro yun ng dahil basta isang Diyos lang naman ang ating sinasamba, wala naman siguro yung problema doon. So ngayon, malimit din siyang mag-preach. Kapag siya kinukuha, sabi ko, so yun, sabi nga ng aking kapatid, okay lang, walang problema dyan. Hindi, naririnig ko naman sa anak ko, hindi naman siya pagdating sa material. Hindi, tanong ko nga sa kanya, pag kinuha ba ikaw ng kuya mo, sasama ka? No, dito lang ako. Lahat din naman ng mga bagay-bagay, ibibigay din sa akin ni Lord. Kaya yun lang po dahil napakahalaga talaga na ang mga bata maaga padalhin nyo na sa church. Nakita ko yan sa mga anak ko. Hanggang sa sila'y lumaki, ayan. Talagang masasabi ko na safe na ako sa pag-iisip sa kanila kung anong kalagayan ng buhay ko. Nakita ko na talaga na talagang sila'y sobrang sobrang saya lang ako sa Panginoon dahil talagang ang anak ko ay naging daluyan ng salita ng Diyos via social media. At nakita ko din kung paano niya na-inspired ang kanyang mga nagko-comment sa kanyang mga ina-upload at kung paano ang mga kabataan na kanyang nahahawakan ay talagang nadadala niya sa Panginoon. Ayun lang po na talagang ako po nagpapatunay sa iyo hanggat maaari ang mga bata talaga, dadalhin nyo ng maaga sa simbahan. Actually, ang akin pong anak na yan ay bata pa. Nung nasa Blemery kami, nandun kami, ang una nilang na simbahan ay Not Methodist Church sa Lemery. Actually, doon po sila binyagan. Hanggang sa kami napapunta dito, nag-iba-iba na. Kaya maliliit pa talaga sila, nandyan na. Sila pa nga ang unang nagyayaya sa akin pagka yung, malinggo, kahit wala kaming balang na pamasahe lang talagang pera. Tapos, naalala ko pagka nandito kami simbahan, isa pa problemahin mo yung bagang isipin mo, pangkain na lang na namin ito, pamamasahe pa. Pero God is good. Pagdating namin doon, katulad din dito, may mga pagkain yun. Tapos tutulong-tulong ka lang maghugas ng mga ganun. So yun, kaya ang mga bata, nakakatuwa. Nakakatuwa lang mga anak ko. Hindi naman sa pagtataas ng sobrang nakita kong blessed na blessed kami. Siguro dahil ang aking mga anak ay maka-Diyos talaga. Ayun lang po, at sana sa mga kwento ko to sa inyo,
at isang pasasalamat ko sa Panginoon talaga. Binigyan ako ng mga anak na ganito. I'm solo parent, but by the grace of God, naramdaman kong sumakses ako. Ayun lang, maraming salamat. Morning po. Pasensya na po, pang ilang linggo na ako naiimbita dito sa harapan. Pero yun nga po, patuloy po ako magpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. At pasensya na po, ang ikukwento ko po sa inyo ay tungkol ulit sa aking pagmumotor. Ilang linggo na, namamroblema ako sa aking pagmumotor. At lagi nga pong nagkakaproblema. At ito nga pong nakaraang Webes, napakaswerte po na sa gitna ng coastal, paglampas ko ng toll, namatay po yung motor. As in, ayaw nang umandar. Nasa gitna po ako ng coastal Hindi ko po alam kung ano yung parang ang pakiramdam pala pagka nasa highway ka nasiraan, parang ka nasa island na wala nang tutulong sa'yo. Parang ganun yung pakiramdam. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung namatayan ako ng motor, walang sasakyan sa likod ko. Na kahit papano, nagsusorry din po ako kasi nung time na yon, pag arangkada ko, umarangkada na po kasi ako kasi galing nga ng toll. Hindi lang 100 ang takbo ko noong mga oras na yon. Pero, yun nga po, wala pong sasakyan sa likod ko, mabuti na lang. At nakatabi po ako ng maayos. At yun nga po, nung pagtabi ko, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Ang nauna ko na lang pong ginawa, tumawag po ako sa opisina na sabi ko hindi na ako makakapasok kasi nasa gitna po ako ng highway. At nasabi ko po doon sa boss ko doon sabi ko, hindi ko alam kung meron pang tutulong sa akin dito kasi minsan na po ako nasiraan ng motor pero may tumulong po sa akin, hinatak po namin yung motor. Sabi ko, highway to, hindi ko alam kung paano mangyayari po sa akin. And yun nga po, nakatabi ako, may mga motor din po na gustong tumulong sa akin pero siguro kasi nasa highway, kaya hindi na rin po sila huminto. Nung medyo na himasmasan ako, na sabi ko, siguro, kasi nasa gitna po ako ng coastal Hindi ko po alam kung aatras ako o itutulak ko yung motor paabante. Kasi kung paabante, pa Manila, malayo-layo yung pagtutulakan ko. Sabi ko, atras na lang ako para kahit papano, papunta na ako sa toll. Doon ako magpapapick up kung sakasakali. Pero kasi po, naisip ko, sabi ko, pagdating ko sa toll, sigurado may penalty yon, may tow yon, at sigurado yung gagastusin ko, doble-doble. Tapos siyempre yung pagpapagawa pa ng motor. So, pero sabi ko, sige, aatras na lang po ako. And, sobrang galing po. Sobrang amazing nung nangyari po sa akin kasi umaatras po ako, mahiminto po na close van. Pero sabi ko, putik, mukhang huli na ako kasi yung puting, di ba ang highway patrol po, may puting sasakyan na malaki yung panghuli. Sabi ko, yari, sabi ko, huli na, ito na yon. And sobrang galing po kasi nung bumaba yung driver nung puting close van, driver po siya. Walang uniform ng highway patrol. So sabi ko, ano kaya yung goal niya? Pero sabi niya, halika na dito, iakyat natin dito sa sasakyan yung motor. Pero kasi po sabi ko masyado mabigat yung motor na dala ko kasi malaki po nga yung dala kong motor. Hindi natin kakayanin dalawa. Hindi, sabi niya, hindi. Iakyat natin, subukan natin, gawa natin ang paraan. Pagtulungan natin.
na iakyat yung motor. Itong tao po to, hindi ko po kilala. Wala po akong ka-idea kung sino siya. At ganun kabait ang Panginoon na ginamit siya para matulungan ako. Inakyat po namin yung motor, pero hindi po namin kinaya akyatin yung motor. Pinulikat na po actually ako nung inaakyat namin yung motor. Pero habang inaakyat po namin yung motor, may mga tambay po sa gilid ng coastal. Nakita nila, tulong. Tumawag sila ng ibang tao. At yun nga po, naiakyat po namin yung motor. Kasi ang taas po yung parang, mas mataas po sa L3, yung sasakyan na pinag-akyatan namin. And 6 po kami na nagbuhat para lang po mabuhat yung motor na gamit ko. Sobrang, actually na ano po ako kasi, noong mga time na yun, wala na ako. Hindi ko na naisip na merong ganong tao na natutulong sa akin. At na ano po ako kasi, na-frustrate ako kasi, hindi ko naisip na the Lord will provide someone. Nakalimutan kong tumawag sa Kanya. Mas nag-rely muna ako dun sa mga pwede kong gawin. Pero yun nga po, sobrang galing. Yung taong po yun, alam niyo po ba yan? Yung taong tumulong sa akin, nagdala lang po siya ng bulaklak sa puneraria dito sa Bacoor. Taga Quezon City po siya. Hindi siya taga Cavite. Tinanong niya ako, saan ka papunta? Sabi ko, pa Manila ako, patundo ako. Kasi nandun po yung pagawaan ng motor na siguradong magagawa yung motor. Sige, sasamahan kita doon. Doon mismo sa shop, doon po ako ibinaba nung tumulong sa akin. Nang hindi ko po kilalang tao. Alam ko po yung pangalan niya pero hindi ko po natanong yung apelido niya pero pangalan lang po. Hindi ko nga po nabigay yung pangalan ko sa kanya. At wala po talagang hindi ko po talaga in-expect and na-realize ko lang po napakabait ng Panginoon sa akin. And He will really provide. And nung time po na actually nung bumibiyahe po kami patondo, at tumawag sa akin si Marie, naiyak po. Naiyak po ko kasi hindi tumawag si Marie sa akin. Kasi nag-aalala siya. Naiyak po ako kasi sabi niya, hindi ka pa rin pinapabayaan ng Panginoon. Kasi yun po talaga yung pakiramdam sa highway ng nasiraan. Parang walang tutulong, parang nasa island mag-isa na walang Yun sobrang blessing po. Doon sa shop po, walang ibang ginagawa. Yung motor ko lang po yung ginawa nung nung oras na mga na yun. So, sobrang po. Hindi nga po, buti na lang po, wala pong ibang nasira. Meron lang pong kailangang palitan na piyesa. Although hindi po siya mura, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nandun pa rin yung provision. At hindi actually naubos yung provision ng Panginoon sa akin kasi mahal po yung binili kong pyesa. Meron pa rin po ako nabunot pambili ng pyesa. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon, magkakasama po tayo ngayon. At yun po, maraming salamat po sa Panginoon. God is good. All the time. Amen. Hindi lang all the time, kundi araw-araw. Gusto ko po i-share yung nangyari sa kapatid ko last Wednesday morning. Breakfast. It's not the usual praise God from home or blessings for. Hindi po yung usual na breakfast na prayer namin, kundi talagang nanalangin ako dahil may lakad po siya that day sa Manila. Kaya po, nag-pray ako for his travel.
Meron po kaming financial problem that day. At pinag-pray na namin yun sa Panginoon. Siya po ay nag-travel papuntang Manila. At sa kanya, okay naman po yung lakad niya sa Manila at pauwi na po siya. Doon po siya sa PITX sumakay, pabalik dito sa atin. At bababa po siya sa Robinson's Imus. Really, God is good. May dala po pala siyang pera to solve the problem. Why? May dala po siyang sling bag. Na all the time, kung may dala siyang pera, doon niya linalagay. Pero why? Why that time? Linagay niya sa bulsa niya. Yung cellphone niya na nasa sling bag niya, linagay niya sa jacket niya. Kaya po ang laman ng sling bag niya ay yung susi ng bahay, yung kanyang senior citizen booklet at saka senior citizen card. Meron din po siyang dalang bag na pwedeng ang isang envelope magkasya. Why? Linagay niya, inalis niya ang laman ng sling bag niya, linagay niya doon sa malaking bag. Sumakay na siya papuntang, babalik dito bababa siya na Robinson's Imus dahil magbabayad siya sa pag-ibig. Nakasakay na po siya sa bus sa likod. Malapit na po siya sa Robinson, kaya tumitingin na po siya para bumaba. Pero lumipat po siya ng upuan sa mas malapit para po mabilis daw siyang bumaba. Nasa tabi po siya ng bintana at may katabi siya na natutulog. Yung pong bag niyang malaki na nandun na yung sling bag niya, linagay niya sa may paa niya. Dumating po ang Robinson's Imus, bumaba na po siya. Why? Why? Pagbaba niya, magaan po ang kanyang bag na malaki. Upon inspecting, wala po yung kanyang sling bag. Malayo na po yung bus na sana hahabulin niya. Hindi niya na po wala na po, natulala na raw siya. Pero ano naman po, dahil alam niya wala naman pong importanteng laman ng bag. So, nakarating po siya na Robinson's Imus, nakabayad. Alam niyo po ba, ang dala niyang pera? 50,000. Nagbayad po siya sa pag-ibig. Sa kanyang pag-aalala, kumain siya. At umuwi na. Pagdating niya po ng bahay, may tumawag sa kanya. May nakapulot po ng kanyang bag. To make the story short, alam niya na linagay niya yung sling bag niya doon sa malaki niyang bag. Why? Bakit nalaglag? Yun po ang goodness ng God. Bakit niya nilipat yung pera? Bakit niya nilipat yung cellphone niya? Lahat po ang Diyos ang nag-command nito sa kanya to do. Kaya po, hindi pa po sila nakikita nung nakakita ng bag. Pero hindi po siya masyadong lalala dahil nga susi lang at senior card na nandoon. Talagang God really works in mysterious ways. Why? Why? Bakit? Wala umaga. Ganun ang ginawa niya. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, hayaan niyo po nabasahin ko ang ating online testimony. Ito po ay galing kay kapatid na Saisa May, na anak na panganay ni Ate Ori. Thank God sa patotoo ng Panginoon sa aming buhay. Di man kami makapunta personal, ay nais po naming magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya para sa aming anak, na kahit naman siya ay may kondisyon, ay napasama siya sa Achievers
class ngayong first quarter. Wow. Hindi po naging madali, pero nagpapasalamat kami sa Panginoon na ngayon ay unti-unti kaming dinala sa tamang panahon, tamang community na tumanggap sa anak ko. To God be the glory. Congratulations, Saisa. Dahil po dyan, tumayo po tayo at tayo ay magpalakasan, magpanalanginan at magkumustahan sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos sa kasiyahan na aming nararamdaman na sa tuwing kami ay nagtitipon upang purihin at pasalamatan, dakilain ang iyong pangalan ng higit sa lahat. Unang-una, dakilang Diyos sa mga patotoo na aming narinig. Tunay nga po na sa panahon ng kagipitan ay hindi mo kami pababayaan at patuloy mong pagtatagumpayin maging ang aming mga anak at sa panahon dakilang Diyos na mayroong kalumbayan sa aming buhay ay nariyan ka upang kami gabayan sa tamang damdamin. Sa aming pagpapatuloy, dakilang Diyos, hayaan mo na ilapit ko sa iyo ang bawat isa, maging ang kasama namin ngayon na nananambahan sa live Facebook. Ang iyong kabutihan ay iparanas mo sa kanila, ang iyong paggabay ay patuloy mo dakilang Diyos na igawad sa kanila. Lord, patuloy naming inilalapit ang aming mahal na bansa na patuloy na dumaranas ng iba't ibang hamon. Ikaw ang dakilang Diyos na maaaring dakila na umagitna upang magkaroon ng kaayusan at solusyon anuman ang hinaharap na pagsubok na matagal na Panginoon na nararanasan ng aming mahal na bansa. Tulungan mo kami at ibigay mo ang sapat na katalinuhan ng takot sa iyo ng mga nananungkulan na sa ganon
ay kanilang matunghayan ang tamang pamamahala. Muli, ang banal na Espiritu ay maranasan namin sa aming kalagitnaan at patuloy kami dakilang Diyos na maglingkod sa iyo ng walang kapaguran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang pagbasa ay mula sa Hello. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 4, mga talata 11 hanggang 12 at mga talata 22 hanggang 28. Sa panahong iyon ay sasabihin ng mga taga-Jerusalem, umihip mula sa disyerto ang nakakapasong hangin patungo sa kaawa-awa kong bayan. Hindi upang linisin silang tulad ng trigo kung pinahahanginan. Mas malakas ang hanging aking padala upang hampasin ang bayan ko. Ako, si Yahweh, ang nagpaparusa ngayon sa kanila. At sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako nakikilala, tulad ng mga batang wala pang pag-unawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Pagkatapos ay tiningnan ko ang daigdig. Wala itong hugis o anumang kaanyuhan, at sa langit ay walang anumang tanglaw. Tumingin ako sa mga bundok at mga burol. Ang mga ito'y nagyayanig dahil sa lindol. Wala akong makitang tao. Wala kahit isa. Pati mga ibon ay nagliparan na. Ang masaganang lupain ay naging disyerto na. Wasak ang mga lungsod nito dahil sa matinding puot ng Diyos. Sinabi ni Yahweh, masasalanta ang buong lupain, ngunit hindi ko lubusang wawasakin. Magluluksa ang sanlibutan, magdidilim ang kalangitan. Sinabi ni Yahweh, ang ganito at ang isip niya'y di magbabago. Nakapagpasya na siya at hindi na magbabago pa. Ang salita ng Diyos. Ang sagot ng pagbasa mula sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kabanata 1, mga talatang 12 hanggang 17. Nagpapasalamat ako sa aking Panginoong Hesukristo, nagbibigay sa akin ng lakas, dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya, kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilaig ko siya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ng isang Diyos, Haring walang hanggan.
walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, mga talatang 1 hanggang 10. Ito po ang sinasabi. Isang araw ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at di nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito ay matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya na niya itong pasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Pinagpala tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Sa punto po ito, ay tayo makakarinig ng awitin mula sa Hope Chancel Choir.
Good morning. God bless you. Amen. Well, nakaget over na po ba ang lahat? Pag ako'y nagja-jogging, flood control ang naririnig ko sa katabi ko. Pag nagpagupit ako, flood control pa rin. Panood ako ng TV, flood control pa rin. Hindi na natapos-tapo ang flood control na yan. So, ihanda po natin ang ating sarili dahil kung 15 minutes ang inyong pakikinig, pagbigyan niyo ako ng another 15 minutes. Sana. Akin pong basahin ang talata na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito po ay sa 2 Chronicle 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po muna ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa isang malayang pagsamba kung saan kami ay patuloy na nakapagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat din dakilang Diyos sa pag-iingat mo sa amin sa nakaraang paggawa. At ngayon, ang oras ng kapahingahan, nawa dakilang Diyos sa mga salita na aming maririnig, ito ay pumukaw sa aming damdamin, maging gabay namin sa aming buhay at sa pagdiriwang ng Christian education. I pray, Lord, na ito ay maging akma sa kinakailangan ng aming lipunan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May kasabihan po tayo na madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatotoo. Version ko po yun. Ang aking pong tanong, mga kapatid, Pilipino pa ba talaga tayo? Masasabi ba natin na tayo ay Kristiyanong bansa pa ang ating Pilipinas? Sa abot ng aking kaalaman, tila ba malayo na tayo sa ating pagiging tunay na katutubong Pilipino? Sapagkat kung nananalaytay pa sa ating mga dugo ang katangian ng ating mga ninuno at ipinamumuhay ang pagiging Kristiyano, tiyak na tayo ay isang maunlad na bansa na. Mapayapa at hindi ka magkakaroon ng takot na kahit gabi na ang mga anak mo ay nasa labas pa. At nakakasiguro ako na matatag na tayo. Sa gayoy, kahit saan tayo madako sa buong panig ng mundo ay hindi ka magtatago at may pagmamalaki mo na ikaw ay Pilipino. Hindi po maikakaila, mga kapatid, na ang mga kaganapan na hinaharap ng ating lipunan tulad ng korupsyon sa pamahalaan, lumalalang kahirapan, at kahinaan ng sistema ng edukasyon at pagdami ng kriminalidad. Ang lahat ng ito ay nag-uugat po sa isang mas malalim na suliranin na dapat nating suriin at pagtuunan ng pansin. Ang pagtukoy ng ugat ng problema ay mahalaga upang tunay na makamit natin ang pagbabago at kaayusan ng ating bansa. Naniniwala ako na tayong mga magulang at tayo na lahat ng narito at maging mga kapatiran natin sa labas ng ating iglesia ay gusto rin ng isang mapayapa, tahimik at maunlad na bansa. Mga kapatid, ang bawat lipunan ay may kasaysayan na siyang humuhubog sa kanilang pagkakakilanlan. Ang ating bansa ay hindi ligtas sa impluwensya ng pagbabago at pagtakbo ng panahon. Mula sa ating mga ninuno at bago dumating ang mga Kastila hanggang sa panahon ng pananakop ng mga Hapon at Amerikano at hanggang sa makabagong panahon ng ating panlipunang asal at kultura ay dumaraan sa pagbabago from time to time. At sa ngayon po sa ating pagdiriwang ng Christian education, mahalaga nating makita paano ba hinuhubog ng kasaysayan at Kristyanismong pananampalataya, inseparable po kasi yan, ang ating asal bilang Pilipino at pagiging Kristiyano. Marahil kahit kayo ay inis na rin sa inaasal ng mga tao sa ating kapaligiran. Kahit hindi kayo apektado ay hindi maiwasan na ikaw ay paminsan-minsan ay nagre-react.
bago dumating ang mga mananakop, ang mga ninuno natin ay nakasentro po sila sa pamilya at komunidad. They were family-oriented and I would say they were very organized and at the same time disciplined. Ang kanilang pamumuhay ay nakabatay sa sama-samang pagtutulungan. At kung natatandaan nyo pa, yung bahay, pag gustong ilipat sa isang lugar, maniwala ka, hindi matatapos ang maghapon na ilipat na. Pero ngayon, magdidimandahan muna. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa pagtutulungan, kung saan ang bayanihan ay laganap at ang pakikipagkapwa, ito po ay natural na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang tahanan po nila, mga kapatid, kahit simple lamang ay hindi lamang lugar ng pamamahinga, ito ay sentro ng edukasyon at paghubog sa kanilang mga anak sa isang tunay na pananampalataya. Ayon nga po sa kasaysayan, at alam po ng lahat ng ito, lalo na ang mga guro, ang ina daw po ng ating pambansang bayani na si Doña Teodora Alonso, ang unang guro ni Dr. Jose Rizal. Tama po ba? Yun po yung natatandaan ko lang nung elementary ako. Ang respeto po sa nakakatanda ay mataas. Ang paggalang sa kapwa ay talagang hayag na hayag kahit hindi kilala. Pag pumunta ka sa probinsya noong mga panahon na yon, magtanong ka kung nasaan yung hinahanap mo, ihahatid ka pa hanggang doon sa pintuan kahit malayo. Puti naman sa panahon ngayon, meron pa naranasan at patotoo ni Brother Carl. Pero ngayong karaniwan, magkapit-bahay ay hindi magkakilala. Magpasama ka ay walang panahon. Bakit po nagbabago ang ating lipunan? Ano kaya ang mga dahilan? Gusto niyo po bang malaman? Ayan, huwag ka muna maghikap ka agad eh. 15 minutes lang naman po mga kapatid. Sa paglakad ng panahon mga kapatid, ay unti-unting nagbabago ang kulturang moral at ang ating lipunan. Nakakalungkot. At kung kayo po ay magsusuri, napakagandang mamuhay, way back 50 years ago. Ang mga bata ay makikita mong masaya nagtatakbuhan, naliligo sa ulan, kahit gabi na ay hindi sila natatakot. Pero ngayon, paglubog ng araw, kailangan nasa loob ka ng tahanan. Pagpatak ng alas 6, nananalangin na ang pamilya. Pero ngayon, alauna, alas 2, gising pa, nasa cellphone. Anong nangyari? O bayan kong Pilipinas. Isa sa pinakamabisang paraang ginamit ng mga mananakop ay yung tinatawag nating enculturation. Yung pagdadala ng kanilang kultura sa isang bansa dahil sa kanilang pakay. Ito ay unti-unting pag-angkop sa relihiyon ng Kastila o Kristyanismo at kultura na umiiral sa tradisyon natin. So nagkakaroon ng paglakap po. Itinuro nila sa atin ang pagiging relihiyoso, well and then good. Pinailalim ang pagsamba sa pamamagitan ng ritual, pista at devotion. Ang mga gawain ito ay tila ba bahagi ng katutubong kultura at ito ay nagsilbing paraan upang maipasailalim ang isipan at damdamin ng mga Pilipino sa impluwensyang Kristyanismo at kolonyal na kapangyarihan. Ang mga pagdiriwang katulad ng dati kaugnayan natin sa katutubong paniniwala ay napalitan ng kapistahang Kristiyano na nagbigay ng impression na ang pananampalataya ay kaakibat ng pamamahalang Kastila. Sa ganitong paraan ay unti-unting nasasakop hindi lamang ang ating lupa, kundi pati ang isipan at kalooban ng bawat Pilipino. Kasabay nito, mga kapatid, ay ipinakilala rin ng Kastila ang konseptong pribadong pag-aari bago dumating sila. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, malaya ang mga Pilipino na magsaka at gumamit ng lupa. Dahil po ang lupain noong mga panahon na yon ay itinuturing na pag-aari ng lahat. Ngayon, subukan mong mag-encroach. Bukas may kaso ka na. O yung pumitas ka nga lang ng bayaba doon sa kapitbahay mo, magkaaway na mortal na kayo. So anong nangyari? Mga kapatid, anong nangyari sa ating lipunan? Kakalungkot. Pero yung mga puti hangang-hanga sa mga Pilipino, tayo naman, parang ayaw na nating kapitbahay yung kapwa mo Pilipino. Ngunit sa ilalim ng sistemang kolonyal, ang pagkakaroon ng lupa at ari-arian ay naging batayan ng social status. Tama po ba? Yun ang social status ngayon. At dito po nag-umpisa ang sistemang feudal
at hindi pagkakapantay-pantay na nagdudulot ng hidwaan na nagbibigay daan upang maraming maabuso ng mga kababayan natin na nasa mababang laylayan ng lipunan. Ginamit ang relihiyon upang ipakilala ang hari ng Espanya na sa halip na ang Diyos na tunay. Dahil dito, ang paggalang sa matanda at komunidad ay nabaling sa gobernador general at iba pang banyaga. 1960, 1970, naku, pag may dumadating na Amerikano, alam sinasabi namin, "Hey, Joe, we are more comfortable to welcome them than those beggar in the street." Bakit naging ganon ang pagtingin natin sa kanila? Nag-umpisa ang kolonyal na pag-iisip, kapalit ang pansariling interes. Binigyan ng maranyang pribilehiyo ang mga chieftain, mga kapatid. Iba na yung may alam sa istorya. Katulad ng proteksyon, pag-aari ng lupain, pagkakataon na makapaglakbay sa iba't ibang bansa at sa Europa. Ngunit ang kapalit ay pagkontrol ng komunidad para sa interes ng Espanya. Simula noon ay marami nang nag-interes na maging kabesa di barangay. Sino ba naman ang hindi gustong maging pinuno ng isang komunidad o tribo kung bibigyan ka ng napakagandang mga pribilehiyo in the service of the Spain? Siyempre, laging may kapalit. Dahil sa mga tinatangkilik na pribilehiyo ng pamilya ay ipinapasa na lamang sa malalapit na kamag-anak ang posisyon upang mapanatili ang kapangyarihan at estado sa lipunan. Ang tawag po dito, mga kapatid, political dynasty. So alam niyo na po kung bakit nag-aagawan sa pwesto, bakit gustong magpalit-palit na lang sila. We can trace it back during Spanish colonization. Wag na po kayong magtaka, kaya sa Senado, may Tulfo brothers, may Estrada brothers, may tandem na sibling na sina Alan at Pia Cayetano. Sa lokal na pamahalaan, bahala na po kayo, mas alam nyo yan. Mula sa barangay hanggang sa mayor, ay sila ang nagpapalitan. At sa panahon po ng Amerikano, itinuturo sa atin ang demokrasya, kaya sa sobrang demokrasya, nawawala ng disiplina. Bakit po? Siyempre, sa demokrasya, kailangan may due process. Eh, sino po ang madaling makalusot? Sa due process, yung may kakayanan na magbayad na mahal na abogado. Nawawala na po ng disiplina dahil sa sobrang demokrasya. Dahil sa sobrang demokrasya, nawawala na tayo ng integridad. At napapansin nyo, yung cycle ng popularity contest persists during election and patronage politics. At madalas nating marinig sa hearing ay ang mga katagang ay categorically deny. Kahit obvious na. I invoke my right to self-incrimination. I will consult my lawyer. Kahit na ang tanong ay napakasimple, kung tao ka o hindi, ang sasagot, I invoke my right to self-incrimination. Tama ba yun? Aanin mo ang mataas na pinag-aralan at yaman kung maliit naman ang tingin sa iyo ng lipunan. Aanin mo ang kasikatan at kapangyarihan kung ang kapalit naman nito ay kahihiyaan sa buong pamilya. A certain senator quoted Proverbs 22:1, "A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than gold and silver." Napakaganda po nito, pero sana, yung nagsabi nito, siya ang unang mag-meditate ng salitang ito. Alam niyo, sa ibang bansa, mga kapatid, lalo na sa Japan, masangkot ka lang sa isang korupsyon, self-exile, pupunta siya sa isang kagubatan, mawawala na lang siya. Ang tawag doon, honor. Sa Korea naman, madawit lamang ang pangalan mo, sa anuman, kahit maliit na korupsyon, magre-resign na agad. At ang iba naman ay the following day, na wala nang mga press release pa, nagre-resign na po talaga agad sila. Samantalang sa atin, ibinoboto pa.
Kaya mahalaga na ang Christian education, mga kapatid, ay bigyan natin ng halaga sa ating iglesia. And I heard over the testimony na hanggang maliit ang bata at kaya pa nating hubugin. Mag-struggle kayo, dalhin nyo dito. At dito ay isa sa ministry natin na binibigyan ng pahalaga. At katunayan, may tutorial tayo. At pinopondohan natin ng malaki dahil gusto natin na sa kanilang paglaki ay may ambag ang ating iglesia sa paghubog ng mga bata. At who knows, na ang isa sa maging presidente ng Pilipinas ay kung hindi ang anak nyo taga-NATO. Bakit ito hindi imposible? Tinatanong ako, Pastor, meron pa bang pag-asa ang Pilipinas? Hindi ko po masasagot yan. Pero ang alam ko, may paraan pa hanggang nabubuhay tayo, hanggang meron pa tayong takot sa Diyos. Maibahagi natin sa ating mga anak. Itinuturo din sa atin ang makakanlurang edukasyon, mga kapatid. Ito po yung issue ngayon. Maraming issue sa Department of Education. Itinuturo sa atin na ito ang pinakamataas na pamantayan ng lipunan. Ang totoo ay kayang linangin ng ating mga guro, locally, ang husay ng ating mga anak sa iba't ibang larangan. Palakpakan natin ang mga guro natin. Ano? Kung napupunta lamang ang pondo sa kagawaran ng edukasyon at hindi sa Ghost Project, tama po ba? O, hindi nyo lang po alam, mga kapatid. Apektado tayo. Kaya nga po may shifting ang Kailangan gumising ng mga bata ng alas 5 dahil may shifting. Akala natin dumadami ang mag-aaral, hindi po kulang ang classroom. Kaya dumating ang oras, mga kapatid. Dahil sa makakalurang impluensya sa larangan ng edukasyon, bayabas at aratiles ay napalitan ng mansanas at ubas. Alam na pa ba ng anak nyo yung aratiles? Sino pong nakaalam ng aratiles? Yun, no? Alam po na kung ilang taon na kayo. Ang dating palamig ay napalitan ng milk tea. Oh, we become the #1 Asia household product and electronic beauty product consumer, especially made in China. Kaya nga po dumating ang oras, nakabuild na kayo ng relationship sa mga rider ng Lazada at Shopee. Magkakakilala na kayo, no? Pati ang baybaying alpabeto ng ating mga ninuno ay pinalitan ng alpabeto ng A, B, C, D, E, F, G. Kaya ngayon, ang naging pamantayan ng katalinuhan ng anak ay ang marunong mag-Ingles. Pero minsan, mga magulang, nakalimutan natin na ang pinakamainam na makita sa ating mga anak ay habang lumalaki sila, ay marunong rumispeto sa matatanda. Sa magulang, magkaroon ng takot sa Diyos at higit sa lahat, paggalang sa guro. Panahon namin. Tahimik na kami. O ngayon, subukan mo. Babatuhin ka ng niyan. Dati, ang teacher ang bumabato ng yung tawag doon? Eraser. Ay, wag mong gagawin yan. Hindi. Pero, nakakalungkot, dumadating ang panahon na nagiging dapat safe space ang eskwelahan. Pero ngayon, may binabaril. Nasaan na? Saan mag-uumpisa ang edukasyon ng bata? Kung pwede ko lang buhayin, si Teodora Alonso, para lang tayong mga magulang, ituro sa mga bata. Pagtiyagaan nyo, mga kapatid. Ang akala nyo lang po na yung mga paulit-ulit yung sinasabi sa kanila ay binabaliwala. Hindi po. Parang isang basong butas na binubuhusan nyo ng tubig na inis ka lang. Ituloy nyo lang po dahil kahit butas yan, yung mga sinasabi nyo, nalilinis yung gilid niyan. At pagdating ng panahon, matatandaan na lahat ng payo niyo. Kaya wag tayong magsasawa. Mga kapatid, na sila'y paalalahanan, kaakibat ng kanilang pagtaas sa larangan ng kanilang edukasyon ay yung tinatawag nating Filipino value. Napakaganda po yan, mga kapatid. Respeto sa magulang, respeto sa kapwa, sa kaklase, sa magulang, at kung sino-sino pa. At higit sa lahat, ang takot sa Diyos, mga kapatid. Sa panahon ngayon, unti-unti nang
naglalaho dahil masyado nating inakap ang pamantayan ng panyagang impluensya. Democracy is good. Wala pong masama dyan. But of course, as good as moral value. Just a few days ago, a known American campus evangelist was shot dead for his fierce preaching of truth about homosexuality in America. Update po kayo dyan, mga kapatid. Saan ang tama? Dali. May itatanong, kailangan mo bang patayin yung kapitbahay mo dahil magkaiba lang kayo ng relihiyon, paniniwala? Kailangan mo bang gawa ng masama ang kapwa mo dahil hindi ka lang pinansin? Nasaan na ang morality ng mga tao ang tinutukoy ko, mga kapatid? Kailangan mo patayin ng tao sa pagkakaiba ng posisyon, sa politika at sa pananampalataya? Do we need to resort in that violence? Hindi kailangan ng dahas upang patahimikin ang taong kasalungat mo sa pananampalataya. Ang kailangan natin ay ang paggalang sa isa't isa at ang pagpapahalaga sa buhay. Ngayon, parang ang buhay, naririnig ko lang naman ito, ay parang buhay na lamang nakapantay ng manok at aso. Sa kabilang dako, kung kailan umunlad ang teknolohiya at komunikasyon, saka naman tila lalong nagiging malabo ang komunikasyon sa loob ng tahanan. O di ba? Simpleng instruction sa mga anak, hindi maintindihan. O baka ayaw lamang intindihin. Maging sa mag-asawa, ay nakakaranas tayo ng miscommunication. Nag-date pa kayo sa isang napaka-romantic restaurant, pero cellphone naman ang kausap ninyo. Anong nangyari na sa ating moral life? Lalong tila nagiging malabo, mga kapatid, ang komunikasyon sa loob ng tahanan. Ano nangyari? Noong kapag nasa hapagkainan, ang magkasangga ay tinidor at kutsara. Pero dahil walang forever, kutsara at cellphone na. Ang magkasangga. Kumakain, cellphone at tinidor. Baka malulog mo yung cellphone, kapatid. Anong nangyari? Kapag kumakain, tila ba nagkakahiyaan? Bakit po? Ay pare-parehong nakatungo at nagmamadali pa. At yung pinaghugasan ng pinggan, dadalhin na agad doon. Kaya nung panahon natin, mga kapatid, umabot pa naman ako sa magandang etiquette pagdating sa lamesa. Doon nagkukwentohan, nagkukumustahan, nananalangin, at walang tatayo hanggang hindi tumatayo yung tatay. Pero ngayon, talagang nagmamadali, papasok na sa kwarto, tamaan na sanang gustong tamaan. Ako na bahala sa mga anak ninyo. Oo. Di ba? Mababait yan. Si Malaka. Ako, si Napris, mababait yan. Kulang na sa kausap. Ay, si Joshua, mabait yan. Ako, isang utos lang ng lola yan, sumusunod agad. Di ba? Mabait yan. Oo. Di ba? Pag sabing hugas ng pinga, upo, nanay. Ako na po. Pagdating ni tatay, tatay, umupo kayo at ako na. Gagawa ng trabaho. Oh. Sarap niyang gano'n. Kapatid. Sa pag-unlad, mga kapatid, ng social media, ito po yung nakakalungkot. Ang katawan at anyo ng tao ang ibinabandera upang makaakit ng maraming like. Ano nang nangyari? Wala akong pakialam sa modernization. Ingatan mo. Pinalaki ka ng iyong magulang, tapos ibabandera mo lang sa social media. For what? For money. Ano ang pinahalaga ng tao ngayon? Unti-unting nawawala ang pagpapahalaga sa sarili at dahil lamang sa pagnanais na makilala at mapansin ng tao o ng lipunan. Sa pag-usbong ng artificial intelligence, mga kapatid, naging mailap ang common sense. Ang mga bagay na dati ginagamitan ng talino, ginagamitan ng pakirambam at sariling pag-iisip. Ngayon, ipinauubaya na lamang sa makina o computer at teknolohiya ang kinabukasan ng tao.
na unti-unti nang nawawala na yung damdamin sa kapwa. Nagiging bato na tayo. Saan papunta ang sangkatauhan? Sa palagay ninyo? Sa lahat ng kaganapang ito, little by little, human connection is diminishing. Moral values are decreasing at the same time. Sino ang mas madalas kausap ng anak niyo? Cellphone o kayo? How many hours every day ang iginugulgol nila sa social media? How many hours? Sayang yung 10 oras na yon, nakapag-memorize ka na ng 10 verse sa Biblia. Sana, pag-graduate mo, valedictorian ka. 10 hours a week, 5 hours a week, makapag-memorize ka na noon. Isang katotohanan na dapat mamulat at magising na tayo, mga kapatid. Hindi masama ang pagbabago at pag-akap ng impluensya ng ibang bansa, ngunit huwag nating hayaang mawala ang batayan ng asal, malasakit sa kapwa, paggalang sa kapwa, na siya namang itinuturo sa GMRC, mga kapatid. Alam pa ba ng mga anak natin ng GMRC? Sapagkat sa kabila ng lahat ng makabagong tuklas, huwag mawala ang mabuting pag-uugali at ang pakikipagkapwa, sapagkat ang mga ito ang tunay na susi sa maayos na pamilya, matatag at tagumpay at ligtas na lipunan. Imagine tayong lahat ay nandoon pa sa moral values na dating pagkakakilanlan ng ating mga ninuno bilang mga Pilipino. Mga kapatid, ang pinakamalaking kakulangan ng ating lipunan ay hindi ang kakulangan ng talino. Naniniwala po ba kayo doon? Bakit Pilipino ang kinukuwang manggagawa ng iba't ibang bansa? Madaling matuto, madaling mag-adapt sa kultura, magaling mag-adapt sa lingwahe, saan ka pa? Pero bakit wala sa atin ito? Bakit sila ang nakikinabang? Marahil ay magising na tayo. Kung hindi sa panahon natin, may pag-asa pa. May pag-asa pa tayo. Kina Prince, kina Malakay. Kina na. Diba? Malaki ang pag-asa namin sa inyo. Kayo ang magiging future leader ng ating iglesia. Kaya huwag kayong mawawala dito, mga kapatid. Hindi kakulangan ng talino, hindi kakulangan ng yaman. Napaka-resource, ang daming resources. Saan ka nakatala na ang islang Pilipinas, pinaliligiran ng tubig, may lugar pa sa Pilipinas na walang tubig? I cannot find the logic. Why? Mga kapatid, ang kakulangan, alam nyo, yung takot sa Diyos dahil sa personal na kapakinabangan. Iyan ang pangalawang serye ng ating sermon sa susunod na linggo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Bilang ko kayo, ha? Kung nais natin, mga kapatid, na muling itayo ang moral na hibla ng ating lipunan, umpisahan natin sa ating mga anak at paigtingin ang Christian value. Patuloy nating i-celebrate ang ganitong uri na nakasanayan ng ating iglesia. Dapat tayong bumalik sa pundasyon ng lipunan, ang pagkatakot sa Panginoon, ang simula ng karunungan. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. May pag-asa pa, mga kapatid, sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. May pag-asa po ba? Oo. Magbalik loob tayo sa Diyos at ituro sa ating mga anak ang tama. Nang sa ganon,
Ladyan man sila ng bultol-bultong pera sa kanilang harapan, sasabihin nila, may takot ako sa Diyos. Amen ho ba? Pwede bang konti lang? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Magsitayo po tayo. Sabay-sabay po natin nasambitin ang ating pinasampalatayanan. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mas Ng langit at lupa, sa si Kristo na anak ng Tungya, Panginoon natin, iwaga ng Espiritu Santo at pinanganak ng Birang Maria. Nagdamdam sa hirap, plan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa magit at tumupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Magmumula, paririto upang hukuman ang mga nagbubuhay at nangamamatay. Sa sampalatayanan ko, ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap. Kaisa ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan. ang muling Kabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sipo po tayo. Bilang tugon sa mapaghamong mensaheng ating narinig, ating ihanda ang ating mga ikapo at kaloob. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 9, mga talatang 6 hanggang 8, ganito ang sinasabi. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanim ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipitintan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Aming Ama at dakilang Diyos, patuloy po kami nagsusulit sa iyo at patuloy na kinikilala na maging ang aming buhay at tinatangkilik ay galing lahat sa iyo. Kaya marapat lamang, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng mga ikapu at pangako ay may pagpasalamat namin sa iyo at may balik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Gamitin mo po ito upang patuloy naming maitaguyod ang pangailangan ng aming iglesia at patuloy na maipalaganap ang iyong mga salita para sa iyong kaluwalhatian. Ibabalik mo po ito, Panginoon, sa iba't ibang paraan, siksik, liglig at ang mga apaw sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay magpatuloy
ating awitin ang pangwakas na awit, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Mga kapatid, wag po tayong mag-atubili. Kung may nais kang ilapit sa ating Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Kung meron kang nais na ipagkatiwala sa Kanya, ang Diyos ay katiwa-tiwala. Kung mga may bagay na gumugulo sa iyong isipan, naghaharap ka ng kasagutan o direksyon, lumapit ka sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang higit na nakakaalam sa iyong kalalagayan. Pagtiwala natin, anuman ang gumugulo sa iyong isipan, may karamdaman ka, may kasiguruhan sa kamay ng Panginoon. Kaguluhan sa loob ng pamilya, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At kung ano man yan, ang Diyos ang higit na nakakaalam. Tayo po ay manalangin. Lord, narinig namin, Panginoon, ang hamon ng iyong teksto na kung ang iyong bayan ay magbabalik sa iyo, hihingi ng tawad, magsisisi sa kanyang kasalanan, pagagalingin mo ang aming lupa. At muli mo, Panginoong, pauunlarin ang aming bayan.
Lord, inilalapit namin sa iyo pagkat wala sa aming kapangyarihan ang pagbabago ng aming lipunan. Kami bilang iglesia ay hindi po kami hiwalay sa lipunan. Kami ay tinawag mo upang magpahayag ng katotohanan. Kaya naman, dakilang Diyos, sa iyo kami higit na nagtitiwala sa pagbabago, Panginoon, na nais malaman ng sambayan ng Pilipino. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang higit na nakakaalam, dakilang Diyos, ng mga taong tapat at hindi tapat. Hindi po namin sila pwedeng husgahan. Ang sa amin lang, dakilang Diyos. Hindi po maiiwasan na kami na iyong mga anak ay lumapit, humingi ng tulong, sapagkat nasa iyong trono at kapangyarihan ang kalutasan sa hinaharap na problema ng aming lipunan. Hindi po namin, Panginoon, na maiwasan na kami ay makisali sa isyong panlipunan sapagkat apektado po ang bawat pamilya, lalo na ang aming mga anak at ang kanilang kinabukasan. Hanggang panalangin, Panginoon, ang maaaring pinakamalakas namin dakilang Diyos na boses, higit pa sa boses sa langsangan, ay ang panalangin na merong, Panginoong, pagpapakumbaba, pagsisisi, na magsisimula sa amin kung kami man dakilang Diyos ay bahagi ng hindi magandang nangyayari sa aming gobyerno at lipunan. Lord, sa mga sandaling ito, itinataas na namin sa iyo ang lahat ng ito. Ang hinihingi ng taong bayan, dakilang Diyos, ay ang hustisya. Pero ikaw ang higit na makapagbibigay ng hustisya. Lord, sa iyong mga anak na narito ngayon, tiklop-luhod sila, Panginoon, na silently, Panginoon, ay may idinadalangin. Maaaring ito, dakilang Diyos, ay may kinalaman sa problemang pananalapi. Well, and then, Lord, kailan mo ba sila pinabayaan? Magbukas ka ng maraming oportunidad. Magbukas ka, Panginoon, ng maraming pagkakataon ng sa ganun dakilong Diyos ay maranasan nila na ikaw ay Diyos na mahabagin. Diyos na may pagkakataon. You are God of check and chance. Pagkaloob mo, Panginoon, upang lalong maluwalhati ang iyong pangalan sa kanilang kalooban. Maaaring ito, Panginoon, ay ang direksyon ng buhay na kanilang hinahanap. Hinahanap, dakilang Diyos, ang purpose so that they can enjoy the meaning of their life. You are God of direction. Ang sino man, Panginoon, sumusunod sa kalooban mo'y kailanman ay hindi maliligaw. Kaya naman, Panginoon, magpahayag ka ng iba't ibang kapangyarihan, Panginoon, kung papaano mo, dakilang Diyos, sinamahan ng mga Israelita upang marating nila ang lupang pangako, ay nahayag sa kanila kung sino ka. You are the great Yahweh. Ang imposible ay ginawa mong imposible. Ang kauhawan, Panginoon, ay inibsan mo, Panginoon. Sa gabit araw, dakilang Diyos, ikaw ang nag-ingat sa mga Israelita at sa iyong mga anak. Ganon din naman, Panginoon, ang mga anak mo na humihingi ng sapat na pag-iingat sa araw-araw ay ipagkakaloob mo. Sa aming mga magulang, dakilang Diyos, bigyan mo kami ng kalakasan upang lalong naming magabayan ang aming mga anak sa dapat at tama nilang landasin. Lord, hindi ko man maisa-isa, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Maaring ang hinihiling nila ay isang kalusugan ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman, Lord. And I so declare, Lord, in your mighty name, Lord, I pray, mararanasan nila, dakilang Diyos, ang healing power mo. Kung merong kalungkutan sa kanilang puso, dakilang Diyos, na nagdudulot, Panginoon, sa kanila ng kawalang gana sa buhay, Lord, you are God of peace. You are God of comfort, Lord. Hindi mo sila pababayaang mag-isa sa kanilang buhay, bagkos, dakilang Diyos. Sa panahon na sila'y nalulumbay, ikaw at ang banal na Espiritu ang magiging kagalakan nila. Dakilang Diyos, ganun din naman, inilalapit namin ang aming buong iglesia, ang bawat pamilya, ang aming mga anak,
mga kapatiran namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa tubig man yan o sa lupa, Lord, iingatan mo sila sa mga sandaling ito. Huwag mo silang pababayaan. Ikaw ang kanilang magiging gabay. Sa araw at gabi ay patuloy nilang maranasan na kailanman ay hindi mo sila pinababayaan. Likewise, Lord, amin ding ininadalangin ang pagsamba sa mga mission churches ng aming iglesia. Ang BJC, ang NATO, Panginoon, ang Espiritu mo ay patuloy nilang maranasan ang sa ganon, Panginoon, ang dakilang pagsamba ay patuloy na maisagawa upang ang iyong pangalan ay madakila at marami pang makakilala sa iyo. Lord, sa mga kasama namin na nanonood, nananambahan sa live Facebook, I pray for Kuya Levy. I pray for Ate Tess, for your healing power, Lord. Mararanasan nila ang kabutihan mo sa kanilang buhay. Ganon din kay Kuya Eugene, kay Kuya Jean, ganon din kay at sa iba pa namin mga kapatiran. Kalakasan kay Bishop, Lord. Kay Bishop Gamboa, dakilang Diyos. Ipagkaloob mo sa kanila, dakilang Diyos, ang kasiglahan ng buhay. Ganon din naman kay Kuya Larry, Lord. Hinihipo ko ang kanyang balakang sa sandaling ito. Iparanas mo ang lakas ng katawan. Ikaw po ang Diyos ng patnubay. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami nakaligtaan na kahit kami lumalayo sa iyo. Lord, I pray for Ate Joy, Lord. I declare good health and blessing as well. Iginagawad ko, Panginoon, sa kongregasyong ito, sa kapatiran, ang isang kapangyarihan mo ng pag-iingat sa araw-araw, ang financial blessing, good health, long life, and strength na kailangan namin sa araw-araw na sa ganon, patuloy namin, dakilang Diyos, na paglabanan ang mga hamon sa buhay na sa ganon kami ay magtagumpay na kasama ka. Muli, ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa isang malayang pagsamba na katulad nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, tanggapin natin ang mabiyayang gawad ng pagpapala ng ating amang nasa langit na siyang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ng hustisya at Diyos ng pag-ibig, sa pakikipisan ng banal na Espiritu na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kaalaman upang tayo ay makalakad sa katuwiran, at sa ating Panginoong Jesucristo na nandahil sa kanyang hindi malirit na pag-ibig sa ating lahat, ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na kasiyasiya at buhay na kapakipakinabang. Humayo tayo na taglay ang kalakasan ng ating Diyos, ang kanyang gabay at ang mga tugon sa inyong mga panalangin. Sa kanya ang kaluwalhatian, sa kanya ang kapangyarihan, mula noon hanggang ngayon at magpakailanpaman. Amen.
glory, power, and authority belong only to the Lord Jesus Christ. Tayo po muna ay umupo para po sa maigsing mga pahayag. Mga kapatid, magpapatuloy po ang ating Sunday School. At atin pong mga kapatid patuloy na pinasasalamatan ang ating nagkaloob ng ating mga bulaklak dito sa altar, si Ate Pe at Kuya Ramon, September 14. Ate, salamat po sa inyo. And sa September 21, ayan, si kapatid na Kuya Boy at si Ate Elisa. And sa September 28, si Eiler ang magkakaloob. Salamat po sa inyo mga kapatid at ating batiin ang mga may kaarawan ngayon. Oy, birthday ng aking kaibigan, ni Rayan Bermudez. Wala ba siya ngayon? May trabaho. So, happy birthday po. And si Pastor Willie, Kuya Willie, wala rin. Ganun pa man, awitan po natin mga kapatid. Ano? Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Dakilang Diyos, inilalapit ko sa iyo si Rayan, ang kanyang karir, ang kanyang kalusugan, at ang patuloy na pag-iingat mo sa kanya ay patuloy mong igawad sa araw-araw. Nawa ay patuloy niyang matunghayan ang iyong kabutihan sa kanyang buhay. Ganon din sa aming pastor, si Kuya Willie, ang iyong pag-iingat at ang magandang kalusugan ay patuloy mong ipagkaloob, ganon din ang lawig ng buhay. Muli, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang aming mga kapatirang ito, nawa ay patuloy na lumiwanag ang Kristo sa kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga po. Giniginaw po ba tayo? Di naman, kasi papainitin ko po ng konti, maya-maya. Pasensya na po kung puro linggo po nandito po yung aking muka. Kasi po Christian Education Month and then we're just encouraging everyone to participate po sa ating Sunday School. That's only one venue na tayo po ay madideepen sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga po ni Pastor kanina na maaga po na simulan natin ang ating mga bata. Pero paano po natin masisimulan kung tayo po sa sarili natin ay hindi nag-i-immerse sa salita ng Diyos? So una pong tagapagturo ng ating mga anak upang lumapit sa Diyos ay tayo po, ang ating pong mga sarili. So sa kanina po, si Pastor na po yung nagbasa ng testimony ng anak ko. So medyo may konting special needs po yung aking apo. Pero in spite of the challenges, God has given us a good school for him kasi ayaw po namin siya sa special school. Gusto po namin nasa normal school. And God has given that and nag-excel po siya ngayon. And this morning, siya po yung gusto ko mag-testimony sa inyo. So we made a video. Sabi ko sa kanya, could you make a video? Sabi ko, for Jesus, telling our congregation of how good God is to your life and by studying His Word. So, please take him. I-present ko po sa inyo yung testimony ngayon will be coming from my apo. Devotion is David and Goliath.
Kasi po, every morning po, paggising po niya, nagko-quiet time po siya. So, kaya po, nung pong last Sunday, di ba po ay sabi ko sa inyo, kakaroon po tayo ng Bible quiz every Sunday. So, meron po tayong 3 winner, di ba po? Si Bea, si Hannah, at si Kuya Pete. May pang-4 po tayo na winner po. Kasi po, nung pong nasa bahay na ako, tumawag po yung apo ko. Sabi niya, Lola, I was able to answer 2 of your questions. Sabi niya po sa akin, oh, which question? Sabi ko, the one God commanded Moses to say to Pharaoh, that let his people go. And then the second one is the last plague that was given to the Egyptian. Being all the firstborn son of the Egyptian will die. So, 2 po yung na-answer niyang question. And that is having, his quiet time every morning na pinaano po sa kanya ng mami niya. And then, our family po kasi, in spite po na nasa Pasig sila, we have our family devotion every Sunday night. So, naka-Zoom po sila, and then kami. So, our family is having this devotion for quite some time now. So, nag-aaral po kami, and he's the one, sometimes opening prayer, yung apo ko, and sometimes po siya po yung pinagbabasa namin ng Bible verses. So, napakaganda po, kasi it deepens our relationship as a family. But most of all, it deepens yung relation namin sa Panginoon, and it immersing us on how to live through studying the Word of God. Okay. So, ngayon po, painitin po natin ng konti ang panahon. Meron po tayong Bible quiz uli. So, ang reward po natin dito is on the last Sunday, yung pong inyong mga premyo. Okay, tech team, number 1 question. Okay, true or false? John the Baptist, garment was made of goat skin. Is it true or false? Taas po ng kamay kung sino po yung nakakaalam. Taas po ng kamay. Sino po sasagot? Wag po lahat. Hindi ko kayo mabibigyan lahat ng premyo. Wala po akong pondo. Sino po? Taas po ang kamay. True or false? Sa'yo. Oh, false. Why? Anong ginagamit? Sino po ang makakasagot? Ano po yung gamit na anong animal po yung skin na ginagamit po na garment ni John the Baptist? Wrong. Hindi po. Ha? Sino po sumagot ng camel? Si Seo. Answer please. Yeah, camel skin. Oh, si malaking Seo po yata yung sumagot. Hindi yung mali. Okay, next question, please. Ayan, medyo mahaba-haba po ito. What are the Hebrew names of the following people? Ayan, si Daniel po, bibigay ko na po ito. Kasi si Daniel po, ayan, Belteshazzar po yung kanyang Hebrew name. Pero hindi niya po ginamit to. Ginamit niya rin po as Daniel. So, hindi niya pinalitan yung kanyang pangalan. Next. Okay, yan. What is the Hebrew name of Shadrach? Ito po, isa po ito sa kaibigan ni Daniel na napunta sa Babylonia. Siya din po yung isa na nilagay dun sa fiery furnace, no, si Shadrach. Sino po nakakaalam ng Hebrew name ni Shadrach? Kasi ito pong Shadrach, kanya pong Babylonian name. Wala po nakakaalam. Kaya po masarap na tayo po ay mag-study ng Biblia. Ano po? Hana? Yung ba? Tingnan po natin yung answer. Yes! Tama po si Ate Florence. Meron na po. Next. Si Meshach po. Ano po ang name, Hebrew name ni Meshach? Kasi yan po mga name niya, binigay po ng Babylonian sa kanila. Pero meron po talaga silang tunay na pangalan, yung kanilang Hebrew name. Meshach.
Misha? Oh, ano po, kung tama po uli si tama na naman si Ate Florence. Dalawa, Misael pala, sorry. Next, pinakauli po si Abednego. Ano po ang Hebrew name ni Abednego? Ni-research ko po yan kasi tinanong ko po si Pastor. Abednego. Yung nasa taas, alam nyo, tech team, may alam kayo? Ha? Oh, pakita natin kung tama. Azariah. Okay. So wala po tayo winner dyan. Dalawa na lang pong question. Isa pa. What was Jesus' last command to His disciples? Palagi pong binabanggit to. Madalas pong banggit din ni Pastor. Ate Ruth. Ate Christy. Hindi po. O, yun pong ating ano. Ano po sagot? Go and make disciples. Yes. Yeah. Answer please. Yan, Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Yun po ang command sa atin. To make disciples, di ba po? Be a witnesses. So sa problema po natin sa bansa ngayon, mas maganda po ang ating buhay ay maging witness ng value ng isang Panginoon na mabait at matapat sa atin. Last question. What are the 3 occasions that Jesus wept? Umiyak din po ang Panginoon natin. Siya po ay nagdadalamhati din sa mga anong okasyon po sa Biblia na siya ay nakita nating umiyak, naghinagpis, ika nga. Alam niyo po ba na ang pinakamaikling verse sa Bible is Jesus wept? That's the shortest verse in the Bible. So, okay po. Isa. Sino? Yeah, in the Garden of Gethsemane, tama po yun kasi parang siya po ay naghahanap na, dahil yun na po ay malapit na po yung kanyang kamatayan. That's one. Next. Yes, correct. Nung pong sinabi sa kanya na si Lazarus ay namatay na, that's Jesus wept at the grave of Lazarus. The last one. Hindi po. Sirit na po. Sirit. Okay, sirit na daw. Ano po yung isa? Over Jerusalem. Nung nakita niya po ang Jerusalem with how po mag-respond and yung nakita niya sa Jerusalem, he wept over Jerusalem. So, 3 po yun. Sa over Jerusalem, the grave of Lazarus, and sa Gethsemane po. Thank you so much po at sana po ay mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Meron po tayong Sunday School. Salamat.